So this is Johnny Christopher Johnson, and this is my reflection video about future of engineering, computer engineers, driver of innovation. And the first question is, what is topic all about? And Singapore is often cited as a global gold standard when it comes to innovation. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, mapapansin natin na ang kanilang pag-unlad ay hindi lamang dahil sa yaman, kundi dahil sa kanilang strategic integration ng technology sa bawat aspeto ng kanilang lipunan. And in this video, I will reflect on how Singapore utilizes ang core ng kanilang tagumpay ay ang tinatawag nating human-centric technology. Hindi sila gumagamit ng tech para lamang magmukhang moderno. Ginagamit nila ito para mas mapabuti or mas guminhawa ang kanilang buhay. Isang malaking halimbawa na lang nito ay ang SingPass. The digital identity system has revolutionized how citizens interact with the government. It has streamlined over 2,000 services, making transaction efforts and paperless. Sa larangan naman ng transportasyon, ang kanilang data-driven approach sa bus train schedules ay nagpapakita kung paano nababawasan ang friction sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente dito. And truly, sa Singapore, technology serves the people. Moving to the future, Singapore vision is crystal clear through their Smart Nation initiative. Unlike other countries that adopt as technology arrives, Singapore anticipates they are already investing heavily in AI for 25 and beyond, focusing on key sectors like healthcare and education. Nakaka-impress din ang kanilang commitment sa sustainability through green tech. They are addressing food security using vertical farming and high-tech urban planning. Ang kanilang mga smart districts ay nagsisilbing living laboratories kung saan susubukan ang mga bagong technology. And bago ito i-roll out sa buong bansa, this is proactive mindset ensures that they are not just consumers of technology but innovators. What is the future of computer engineers in the global stage? For me, ang future ng computer engineers ay napakataas na rate. And dahil nga sa kasalukuyan ngayon na tuloy-tuloy ang pag-angat ng technology sa ating hindi naman sa ating bansa pero globally madaming nag-iimbento ng like mga AI ganyan, pinapadali ang buhay ng bawat mamamayan globally naman. And sino bang gumagawa ng mga ganitong bagay? Lang iba kundi tayong mga computer engineers. And nafe-feel ko na in demand talaga ang trabaho ng mga computer engineers, na dahil tayo ang nag-i-innovate ng mga technology, tayo ang mas nagpapaganda, and ang technology is napapagaan naman natin ang pamumuhay ng bawat tao. And in that case, we will make that future happen. Next is, how do you see yourself in the field of computer engineering? At first, di ko siya talaga gusto. Ang main course ko sana is maritime. And as time goes by, natutunan ko siyang gustuin ang computer engineering. Marami akong natutunan. And dahil sa PUP, nagbigay sila ng specialization pagdating ng third year. Randomly napunta ako sa network system and madami ako natutunan tulad ng mga kung paano connect ang servers, router, etc. And ano ba nakikita ko sa sarili ko pag sa field ng computer engineering? Gusto ko talaga, nakikita ko sa sarili ko na as a cyber security. Dahil yun ang nakagain ng interest ko. And gusto ko malaman kung anong trabaho nila, kung paano nila ginagawa yun. And dahil nga sa mga issues sa internet, namin nakikita ko mga scam, hackers, ganyan. And
na-curious ako, nagkaka-interest ako kung paano gawin yun, kung paano kalabanin ang mga scammers. And ngayon nasa path na naman ako. Ngayon graduating na ako, and ayun, nasa first step ko na to patungo sa goal ko. Goal ko talaga is cybersecurity. Next is what is the area you want to pursue in the future? Ang gusto ko i-pursue talaga is cybersecurity, dahil ngayon 2025 mas matalino na ang mga hackers dahil gumagamit na rin sila ng AI para umatake. Gusto kong maging bahagi ng depensa na bumubuo ng mga AI-powered security system na kayang humarang ng threats bago pa man sila makapanira. And bilang computer engineer, hindi lang software ang focus ko. Interesado ako pagbuo ng mga secure hardware architectures. Ibig sabihin, sisiguraduhin ko na ang mismong chips at circuits ng mga computer ay may built-in protection laban sa physical and digital attacks. Sa mundo kung saan lahat ay digital na sa ating mundo, sa ating bank accounts hanggang sa national power grids, ang cybersecurity ang nagsisilbing frontline defense dito. Gusto kong makatulong sa pagprotekta sa data and privacy ng mga tao, lalo na sa ating bansa na patuloy ang pag-angat sa digitalization. And para sa akin, ang pagiging isang cybersecurity engineer hindi lang basta trabaho ito. Ito ay isang misyon upang matiyak na ang teknolohiya ay nananatiling ligtas at napapagkatiwalaan para sa lahat. Dahil nga sa mga hackers na madaming umaabuso nito. Next is, what are your key takeaways for the future job? Narealize ko na sa bliss ng tech ngayon, ang tutunan ko noong first year, pagka-obsolete na pagdating ko ng fourth year. Ang pinaka-importanting skill na dapat nating matutunan ay ang learning how to learn. Hindi pwedeng huminto sa pag-aaral, pagka-graduate, dahil ang job market sa 2025 lagi naghahanap ng taong up-to-date sa mga bagong tools at frameworks. Dati natatakot tayong mga estudyante na baka wala tayong trabaho dahil sa AI. Pero ngayon nakikita natin na ang AI ay parang calculator lang na kailangan ng engineer para mag-work. Ang mga trabahong future-proof ay yung mga nangangailangan ng human intuition at critical thinking. Mga bagay na hindi kayang gayahin ng algorithms. And sa mga job interviews ngayon, mas tinitingnan na yung GitHub profile, yung mga nagawa natin, and kaysa sa ating grades. Mas mahalaga sa mga employers na makita na kayang nating i-apply ang theory sa real world problems. Kaya student, dapat ngayon pa lang nagbibuild na tayo ng mga proof of work. Dahil syempre, hindi naman natin pwedeng ipakita sa mga employers yung grades lang natin, di ba? And hindi na sapat na magaling ka lang mag-code sa makantas mong makuha sa trabaho kung may hybrid skills ka. Computer engineer ka na marunong din sa data privacy, o developer ka, magaling ka din sa UI, UX. Ang pagiging multidisciplinary ang magbibigay sa atin ng edge sa global stage. And sa mundo ng remote work at global teams, ang galing may pag-communicate, English man o Tagalog, pagiging team player, at ang work ethic na ang tunay na nagpapatagal sa tao sa trabaho. Kahit gaano ka katalino o kung hindi ka payag magtrabaho ng iba, mahirapan kang mag-survive sa modern workplace. And para naisip ko na para ma-enhance ang skills and paano makagain ng more knowledge para sa future na trabaho, ay bala ko mag-take ng mga
certification na kung saan madami akong may gain knowledge. Yung iba may hands-on pa, ganyan. And ayun, dito natatapos ang aking reflection video. Ako nga pala si John Christopher P. Johnson. Paalam.